ng mga nagbabagang balita. Mga naputukan ng paputok sa Bicol Region, umakyat na sa 11 ayon sa Department of Health. Pagdami ng mga outpatient na nakakaranas sa pagtaas ng blood pressure at kolesterol, naobserbahan ng Provincial Health Office, Kamsur. Pickleball facility sa Kamsur, dinaragsa ng mga entusiast. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Umakyat na sa 11 ang bilang ng mga naputukan ng paputok sa Bicol Region, ilang araw yan bago ang pagsabat ng bagong taon. Base sa Department of Health, karaniwan sa mga sanhi ng fireworks-related injuries sa rehiyon ay sanhi ng kwitis. Sa 11 FWRI sa rehiyon, sinabi ng Department of Health Bicol, 4 dyan ang naputukan ng kwitis, boga na may 2 at iba pa. Umaasa ang Health Department na hindi na madaragdagan ang naturang bilang sa nalalapit na pagsabat ng bagong taon. Umakyat na sa 6 ang bilang ng mga namatay sa nahulog na bus sa bangin sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur nitong Biyernes. Ayon sa Del Gallego Police, namatay ang mga pasahero habang nasa ospital na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Mula sa Quezon City at Rizal, ang mga nadagdag sa nasawi. Samantala, pinagpapaliwanag na ng Land Transportation Office o LTO ang driver ng bus na naaksidente. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng driver habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kulungan ng bagsak ng isang lalaki matapos umanong magnakaw ng alak. Naaresta siya habang nagpapatrolya ang mga pulis naga. May ulat si John Amador. Kulungan ang bagsak ng isang 26 anyos na lalaki na taga San Juan, Balatas, Naga City pasado alas 11 kagabi. Ang suspect nagpuslit umano ng wine sa isang beverage at liquor store sa Magsaysay Avenue, Naga City. Kagabi po, meron tayong nahuli na personality sa theft na kung saan yung isang grocery store establishment pinasok at ito ay isang incident na shoplift. Alak, yung suspect natin ay taga Balatas, San Juan, Balatas. Magkailang beses na umanong nakapagnanakaw ang suspect. Nagkataong nakadeploy para sa mobile patrolling ang kapulisan ng Police Station 6 sa lugar, kaya agad naman itong nahuli. Ito po ay nahuli dahil sa meron po tayo nagpapatrolyang police doon sa area, and during interview, itong taong ito ay talagang paulit-ulit na nagnanakaw sa mga establishment along doon sa Magsaysay Avenue. So kaya ito ay talagang pinilit namin na talagang maipile ang kaso kasi during interview talagang paulit-ulit na siya. Kahit na ganito, meron tayong occasion o Christmas or New Year, malapit ang sabi nga niyan ay giving. So hindi pwede ito kasi bawal yung ginagawa niya, illegal. So hindi tayo pwedeng magbigay sa mga ganyang gawain. Meron siyang kasalanan, so managot siya sa batas. Kakasuhan ng theft ang suspect na nasa kustodiya na ng Naga City Police Office, Police Station 6. Noon pang nakarang araw, before ang Christmas, pinag-iikutan na namin yung mga establishment, kasama yung mga school, lahat, hardware, kasi canteen, lahat na school kasi ay naalisan, biniiwan talaga nila yon. Merong 3 araw, 2 araw, ilang araw na sarado yung establishment nila. So nire-remind natin sila na kung maaari, yung kung may security guard sila, maging vigilante yung security guard nila, maging alerto. And kinuha din namin yung mga contact number nila para in case pwede namin silang kumustahin any time of the day, sa gabi, para meron kaming constant coordination dun sa mga security guards nila. John Amador, CSN.
Naobserbahan ng Health Office ng Camarines Sur ang pagdami ng mga outpatient na nakaranas ng pagtaas ng blood pressure at cholesterol matapos ang Pasko. Ang paalala ng health expert lalo't may upcoming handaan pa sa bagong taon. Hinay-hinay lang. Narito ang ulat. Naghihintay ng resulta sa kanyang kolesterol si Tatay Jovito ng Pili Camarines Sur. May maintenance din si Tatay Jovito na aminadong nasobrahan sa handaan nitong nakaraang Pasko. Misero, kung minsan nagagatok ni. Tapos kung minsan nagkakulog-kulog ang tulak. Minsan nahihilo-hilo. Ayon sa PHO Camsur, dumami umano ang mga outpatient na nagpapakonsulta sa kanila na nakaranas ng pagtaas ng blood pressure, pagkahilo, pagtaas ng kolesterol at iba pa matapos ang Pasko. Ayon kay Dr. Erica Luis Madza ng PHO Camsur, aminado daw ang mga outpatient na karaniwan mga edad 50 hanggang senior na nasobran sa kahandaan at inuman nitong Kapaskuhan. So, marami po yung cases na umamin na napainom sila or kumain sila ng mga bawal. So, parang nag-flare up ulit po or parang mas hindi na-control nila yung health nila. Although andun lang naman tayo sa point na aminado na sila po na nagawa nila yon. So, alam naman nila kung paano yung i-correct. Lubha umanong delikado sa naturang age group kung sumobra sa pagkain ng mga maalat, matataba at maging alak. Maaari umano itong magresulta sa stroke na maiiwasan kung hinay-hinay lang. Meron din po tayo mas healthier way para mag-celebrate ng Pasko, katulad ng pag kumakain po tayo, pwede rin po tayo maghanda ng mga pagkain na mas angkop po para sa hypertension, diabetes. Ang worst case scenario po niyan, magkaroon tayo ng mga stroke cases, hypertensive urgency, yung mga ganun po na kaso. Chris Novello, CSN. Ilang araw bago ang salubong 2026, muling nagpaalala ang pulisya na bawal ang ibinibentang paputok online, paggamit ng open pipe sa motor bilang alternatibong pampaingay sa pagsabat ng bagong taon. Pinagbabawal din. Si John Amador sa detalye. Magandang araw po sa ating lahat. Ipinapaalala po ng Philippine National Police, Police Station 6, na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga paputok at iba pang ipinagbabawal na kagamitan pampasabog tulad ng boga, lalong-lalo na sa pampublikong lugar at sa loob ng komunidad. Nagbabandilyo ang mga tauhan ng Police Station 6 kasabay ang pagpapaalala sa publiko na iwasan ang paggamit ng paputok sa nalalapit na bagong taon. Ang pagbabandilyo at pagpapaalala ay upang maiwasan ang anumang aksidente na dulot nito. Maliban dyan, ang pagpapaalala din ng pulisya sa mga open pipe na motorsiklo na ginagamit na paingay bilang pagsalubong sa bagong taon. Hindi namin ina-advise ang gumamit ng mga motor, lalo na yung mga open pipe na motor kasi unang-una is bawal yun. So under Republic Act 4136, pinagpapawal ang paggamit ng mga open pipe na tambutso. Samantala, bahagya na umanong gumaganda ang bentahan ng mga legal na paputok, maging ng mga turutot na alternatibong pampaingay ngayong New Year. Anong nakaraang Pasko, okay naman yung bentahan. Sigurado yan, mga 30 or 31 yan, talagang doon babagsak talagang maraming tao. Sa katunayan yan, mas maganda yung mga aprobado ng mga paputok. Correct. Especially yung may mga PS mark. Yun yung mga talagang Philippine standard. Kasi yung kalimitan yung mga bawal kasi, yung pinagbawal ng mga kalimitan mga bata, nadidisgrasya. Sa ngayon, okay lang naman eh. Pero malalaman naman natin yan kapag sa buwan. 30 o 31. Pares pa rin noon ng dati. Simula ilang magkano? 35. 300. Kapag maramihan, 25. Sa Torotot, mas mabenta ang Torotot kasi bata matanda pwede gumamit yan. Saka safe. Hindi sila madidistrasa, malayo sa distrasa. Lalo na mga bata, 2 taong pa lang pwede na magturotot yan. Mahigpit naman ang monitoring at paalala ng PNP na huwag tangkilikin ang mga paputok na binibenta online. Pagdating naman sa mga paputok, ang Naga City Police Office is daily. Since mag-start yung December, na nag-start na yung mga vendors natin ng pagtitinda ng mga paputok, daily natin yan ini-inspect yung mga vendors kung sila ba ay merong itinitinda na mga ipinagbabawal na paputok. Hinihikayat din namin yung mga yung publiko
kung sakali man may mga nagbibenta ng mga illegal na paputok online, na huwag nang i-tolerate yung mga nagbibenta kasi para naman yun sa seguridad nila. Jan Amador, CSN. Patuloy na magpapaulan sa Kalakhang, Bicolandia ang shear line. Ayon sa Weather Bureau, magtutuloy-tuloy yan hanggang sa pagsabat ng bagong taon. Makakaranas ng panakanakang pag-ulan ang Kabikulan tuwing hapon o kaya naman sa gabi. Amihan at Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ ang nakakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Soft opening pa lang ngunit dagsa na ang mga naglalaro ng pickleball sa Camsur Pickleball Facility. Narito ang ulat. Mula pa sa Laguna, dumayo pa sa Camarines Sur ang magkakaibigan na ito para maglaro ng pickleball sa Camsur. Kahit baguhan pa lamang sa paglalaro ng pickleball ay hook na hook umano sila rito. Perfect din umano ang laro pang exercise, lalo't holiday season. Pero I have a racket sport, table tennis. Pero nung nag-switch ako ng pickle, very addicting. Kaya tuloy-tuloy, dire-diretso. One of a kind din umano ang kanilang playing experience sa standard court, air-conditioned at world-class facility ng Camsur Pickleball Club. In terms of court, malawak, tapos makakapag-ATP ka. Yung size standard, ang advantage nun, bibilis yung reflexes mo. Yung court refreshing, yung gantong setup para pinag-isipan talaga ng maganda. Tapos malawak yung court. Kahit soft opening pa lang ay dagsana ang mga naglalaro sa pasilidad na nakatakdang mag-grand opening ngayong January 2026. Ang Camsur Pickleball Club din ang maging training ground ng mga kabataang soon-to-be international pickleball athletes. Chris Novello, CSN. Pinatunayan ng aktres na sina Carl Abellana at non-showbiz boyfriend nitong si Reginald Santos na love is sweeter the second time around matapos ikasal nitong December 27. Sa social media post ng aktres, ibinahagi nitong 2 dekada na ang nakakaraan ng maging high school sweetheart silang dalawa. Ngunit dahil sa mapagbirong tadhana ay pinaghiwalay sila. Kaya tinatawag ngayon ni Carla ang kanyang high school sweetheart na first and last love dahil sa muling pagtatagpo na nauwi sa kasalan. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.